Lagot, lumala ang bangayan ng dalawa VP Sara Duterte na isahan si Pres Marcos di makapaniwala. Ayan, ang mga balita talaga ngayon. No? Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitaan ng Bayan TV. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Yan, Balitaan ng Bayan TV. Kahit na po grabe ang paninira ng taong bayan kay BP Sara, lalo po siyang pinagkakatiwalaan. Ganyan po katindi ang black propaganda kay BP Sara. Pinagtulungan na siya, pinalamon siya dyan sa mga pating, itinanggalan ng confidential funds, etc., etc., kung ano-anong putik ang binato, pati pamilya niya idinamay. And yet, sa kabila ng paninira, eto pa ang nangyari. Yan talaga ang nangyayari. Nakikita naman natin, no, kahit gaano nga naman nilang siraan ang isang VP Inday Sara ay hindi pa rin natitinag ang suporta ng mga tao sa kanya. 'Di ba? Kasi nakikita naman kasi ng mga tao kung ano ang ginagawa ng isang Sara Duterte. 'Di ba? At isa pa, nakikita natin siya, tahimik lang siya sa mga nangyayari. Hindi siya sumasali sa anumang bangayan. No? Dahil alam nyo kung bakit. Nakikita ko kay BP Sara, mas importanteng ginagawa niya ang trabaho niya. Yun eh. Yun yung importante. Kaysa makisalo ka sa mga nangyayaring bangayan ngayon na nakakaubos lang ng oras at walang mapapalang tulong sa taong bayan, gumawa ka na lang. Yun ang ginagawa niya. Magtrabaho ka na lang. Kaysa ubusin mo ang oras mo sa pakikipagbangayan, sa pakikipag-agawan ng kapangyarihan. 'Di ba? Kaya lalo siyang inaakap ng mga tao sa kabila ng pananahimik niya. Kasi yung iba ang dadaldal, ang iingay, tira ng tira, ganto, ganyan, ganyan. Ang nangyayari, 'di ba? Imbis na sa kanila mapunta ang simpatsya ng tao, mas lalong nalalayo ang simpatsya ng tao sa kanila. 'Di ba? Eto pa nangyari. Vice President Sara Duterte ang pinakapinagkakatiwalaan sa mga pangunahing opisyal ng gobyerno sa bansa. O yun lang, tapos na. Tapos na istorya dyan pa lang. Ano pa pag-uusapan? Siya ang pinagkakatiwalaan ng lubusan sa lahat ng mga opisyal ng bansang Pilipinas. Binabato ito. Ultimo, pamilya. Gusto siyang personalin. Pamilya binanatan kay BP Sara. Ganun po kadumi ang black propaganda against BP Sara. Talagang matindi. Hindi yung trabaho na ang binibira kay BP Sara. Personal na. And yet, eto resulta. Diyan mo makikita ang taong may gawa. Ang taong tunay na mahal ng tao, kahit anong bato, soplak sa kanila. Hindi ako nagsabi niya na, baka magalit kayo sa akin. Partida na nga yun, hindi pa nagsasalita si VP Sara. 'Di ba? Pinapakita niya talaga, hindi ako naaapektuhan sa mga pinagsasasabi ninyo. 'Di ba? Importante sa akin magtrabaho kaysa intindihin ko kayo. Kasi kung iintindihin ni VP Sara lahat ng mga bumabanat sa kanya, matatapos na ang termino niya. Nako, sigurado. Hindi pa tapos yung mga banat sa kanya. Ganun yan eh. Alam niya na yan, huli niya na yan. Binalita po yan. Balita po yan. Sila po ang nag-research. Sila po ang nag-survey. Tumaas po si BP Sara. Ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara tumaas. Pinakamataas sa bansa. Kaya very possible na itong si BP Sara, actually hindi possible. I am convinced that BP Sara will be the next president unless meron talagang
unusual na mangyari kay BP Sara. Na wag naman sana. Pero kung wala, sigurado magiging presidente to si BP Sara. Yun na lang ang tangi nilang choice, yung pabagsakin si VP Sara. Kasi nga sinasabi ko, kung meron pang bukod na tatakbo kay VP Sara sa presidential sa 2028 na mas higit pa sa kanya o mas higit na pagkakatiwalaan kaysa sa kanya, meron ba? 'Di ba? Kung wala, ay nako, syempre kay VP Sara na lang. Kanino ba natin ipagkakatiwala yung mga boto natin? Kanino ba natin ipagkakatiwala yung bansa natin? Doon sa taong may resibo na, yung may napatunayan na. Ngayon, kapag may makakatapat siya na may resibo din at may napatunayan na, siguro maaaring may pagpilian. Pero kung ay tatapat sa kanya, yung may mga issue na, at alam naman na walang nagagawa dito sa bansa natin, ay wag na lang, thank you na lang. Sawang-sawa na kami sa ganyan. Batay sa pinakabagong online survey ng Tangere App, nakakuha ng 60% na trust rating si BP Duterte habang 52% naman ang kanyang satisfaction rating. Kita mo ha, 60 trust Wow. rating, satisfaction rating 52, trust 60, 52, satisfaction. Saan ka pa? Di ba? O, batuhin nyo pa lalo si BP Sara. Kaya nga napakagandang itong trust rating, Kaya may kasabihan, ang taong ibinababa ay siyang inaangat. Ang taong nagmamataas ay siyang binababa. Yan ang nangyayari ngayon kay BP Sara. Habang siya ay ibinababa, lalo siyang itinataas. Matalino ang taas. Tandaan nyo yan. No? Hindi makakatulong ang pangbabato nyo sa kapwa. Dahil ang tinitignan ng tao kung sino yung taong nagtatrabaho. Hindi tinitignan ng mga taong bayan yung mga ginagawa nyong paninira, no? Na alam naman ng taong bayan kung ano ang nagawa nila dito sa ating bansa at lalong-lalo na sa lugar nila. Kaya hindi na umuubra yung mga ganyan. gandang birthday gift kay BP Sara kasi tatandaan natin, tayo minsan akala natin on the surface nananalo ang kasamaan. Hindi natin alam, laging sa dulo, parang ano yan, parang pelikula yan. Inaapi nyo. Binabanatan nyo ng black propaganda. Oh, eto. Hindi nyo alam, may gumagalaw sa loob. Oh. Ha? May kapangyarihang galing sa langit gumagalaw sa loob. Ayun. Oh. Saan pa kayo? Iyan, hindi nyo kayang bayaran. Batuhin nyo pa. Lalo pang tataas yan. Oh. Lalo pang tataas. Basta BP Sara, nasa likod nyo kami, trabaho ng trabaho, at inaantay namin kung kailan po kayo magsasalita, kayong dalawang na sinusuportahan namin ng inyong tatay. We will take our cue from your father, PRRD, and you. By the time sinabi nyo go, alam na po yan ang mga DDS. We are just waiting for the go signal, at kung ano pa man yan, BP Sara, tuloy lang ang trabaho. Dito lang kami sa Gedli. Tataas pa yung rating na yan. Tama yan. Hanggat mayroong naniniwala kay VP Sara na mga sumusuporta sa kanya, ituloy-tuloy niya lang kung ano yung ginagawa niya. Huwag niyang sisirain kung ano man yung routine na ginagawa niya. Kasi kung siya ay magpapadala sa kahit na sinong umaalipusta o nagpapababa sa kanya o nagsasalita ng hindi maganda sa kanya, masisira ang ginagawa niya. Ngayon, ganyan ang ginagawa niyang taktika na hindi ako nagpapa-apekto sa inyo. Dahil alam niya, once na pinansin niya yung mga yan, hindi na siya titigilan ng mga yan. Ang hinihintay lang ng mga kritiko ni BP Sara ay yung magsalita siya. Sigurado kahit tama ang sasabihin niya, magiging mali sa paningin ng mga kritiko niya. Ganyan yan, mas lalo lang hahaba, wala siyang magagawang trabaho kung siya'y makikipagbangayan ng tuloy-tuloy. Kaya tama lang yung ginagawa niya. Pero bahagyang bumaba ang satisfaction at trust ratings nito kumpara noong Marso. Si Pangulong Ferdinand Marcos naman ay may 56% trust rating. Lamang pa rin si BP Sara kay Marcos. Bahagya ring nadagdagan ang bilang ng mga kontento sa performance ng Pangulo na nasa 43% mula sa dating 42 noong Marso. Mapapansin din na magkakapareho ang trust ratings ni dating Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Ginawa ang survey nitong May 22 hanggang 25 na sinagutan ng 2,000 participants. Sa isa pang survey ng Okay? Ang alam ko lang eto. Tumaas ang rating ni BP Sara, it means malakas pa rin ang DDS, solid
pa rin ang DDS at titibagin ang DDS. Tandaan nyo yan. Tatandaan nyo, habang tumataas ang isang tao, gaya ni BP Sara, lalong babatuhin yan. Okay? So yung trust rating na yan is not only for BP Sara. It really means solid. Solid. Madami ang DDS. Kaya nakasuporta. Nag-aantay lang yan. Wag Kaya nga kinakabahan yung mga kalaban niya dyan eh. Dahil dyan sa pagtaas ng kanyang ratings. Dahil alam nila na may posibilidad na maging presidente. At kung maging presidente yan, lalong hindi na sila makakaporma. Kaya hanggat maaga pa, wala pang 2027, wala pang 2026, is tinatrabaho na nila yan. 'Di ba? Kasi kung hindi nila tatrabahuhin agad ng maaga yan, no, ginagawa nila yung best nila para hilahin o mapakulong yan, mapabagsak ang mga Duterte. Dahil kapag hindi nila ginawa yan at umabot ng 2028, yari na. Alam nila yung lakas niyan. Di ba? Survey pa lang yan. Hindi pa lahat, hindi pa kabuuan yan. Hindi pa kabuuan ang bumoboto dyan. Ngayon, sasabihin ng iba, hindi naman totoo yung mga ginagawa nyo, hindi mga sinasabi nyo na mananalong presidente yan. Bakit hindi na lang ho natin tignan sa 2028? O sige, abangan na lang natin yung 2028 kung ano ang mangyayari. 'Di ba? Doon na lang tayo. Pero, bakit kinakabahan ang mga kalaban? Ang mga kalaban niya? 'Di ba? Bakit pilit silang hinihila? Bakit sila pilit na pinababagsak? 'Di ba? Kasi kung hindi sila kinakabahan o hindi sila natatakot kay VP Sara, is hindi nila papakailaman ang mga Duterte. Wala silang pakialam dyan. Ganyan naman yan eh. No? Kaya puspusan ang pagtira sa kanila dahil naramdaman nila kay FPRRD yung higpit. Ngayon baka mas doble higpit pa pag kay VP Sara ang mangyari. Lalong hindi makaporma yung mga nasa left, to the right, to the right, to the left. po tayong mainip. Kaya nga sinasabi, ano ba meron sa July? Eh di ba yan ang sabi ni Trillanes, huhulihin daw si PRRD ng ICC sa July. Eh pag ginuli ng, ako, I'm convinced, pag ginuli ng pulis ng ICC si PRRD sa July, magsasalita na si BP Sara. Napaka-imposible namang hindi na siya umimik at hayaan lang niya. Maaaring samahan niya si Baste na pagsasalita na at manindigan na kung huhulihin nga ng ICC yung kanyang tatay. At pag nagsalita si BP Sara, yun na po. Yun na po yun. Pag Si BP Sara na lang po ang pag nagsalita si VP Sara, tuwang-tuwa na yan yung mga kritiko dyan. Ayan na, nagsalita na, yan ang hinihintay natin. Upakan na natin. At saka ang gara ng panahon ngayon, kapag gumagawa ka ng para sa tao, yung ikabubuti para sa tao, is yun ang minamasama. Kokontrahin mo yung mga nagpapakalat ng droga, kokontrahin mo yung mga gumagamit, 'di ba? Bawal na 'yon, bawal. Kailangan hindi mo sila kontrahin, kailangan ikalat mo ang masamang bisyo dito sa ating bansa para hindi ka kontrahin. Dati kumakalat yung bisyong yan dito sa bansa natin, walang kumukontra. Pero nung pinipigilan, pinupuksa, ang daming kumokontra. Sasabihin, paano yung mga naging biktima niyan? Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba? Na si FPRRD ang may gawa ng mga killings na nangyayari noon. Hindi nyo ba naisip, no? Paulit-ulit kong sinasabi, baka, no? Na baka yung mga source nilang matataas, yung mga big time, no? Ang mga nagpapadali sa kanila, napapansin nyo, mga maliliit na tao lang ang dinadali. 'Di ba? Hindi mga malalaki nung panahon na yon. At yung mga dinadali noon yung may mga record sa barangay nila, yung may mga record sa pulis. Yun, kasi alam ng mga source nila na sila ang babalikan yung mga dinali na yon. At kapag binalikan yung mga yon, sila ang tatanungin at baka kumanta sila at yung mga big time source nila, yun ang madali. So uunahan na sila, sakripisyo na. So isinabay nila yan sa war on drugs para kay FPRRD ipasan ang problema na yon, 'di ba? naantay diyan. Okay? So, tingnan natin kung matutuloy huhuliin di umano ng ICC si PRRD. Kaya nga mayroon ng 2 batalyong nakaposte di umano na sabi nila hindi daw ito para hulihin
si PRRD ng tulungan ng ICC or huliin si Pastor Kibuloy, kayong bahala kung kayo'y naniniwala doon, it's up to you guys. No? Pero naka-steady na yun doon. Alam naman natin, ang dami nilang pagkakataong nagagawa. Okay, So yung 2 batalyon na yun, naghahanda yun sa July? Hindi, sabi daw, for peace lang yun eh. May mga pulis na doon, no, pinalitan pa eh, no? patuloy na lalakas to si BP Sara at habang lumalakas, kasunod niyan. Habang tumataas, habang lumalakas ang DDS at si BP Sara, anong babatuhin yan? So be ready lang po tayo mga DDS sa mga attack ng mga inggitero, sa mga attack ng talagang gustong ibaba ang Duterte. Okay. Lahat po ng black propaganda gagawin po sa mga Duterte. Sigurado yan. Sigurado po yan. Kasi alam nila, yan lang apelyidong Duterte ang tinik sa plano nila na siguro na manatili sa pwesto. Okay? Eto, Hanggat nakikita nilang mataas ang rating ng isang BP Sara, hindi nila titigilan yan, sigurado. Hindi nila titigilan yan. Pero kapag si VP Sara ay nagdeklara na hindi siya tatakbo bilang presidente, magugulat kayo. Mawawala ang issue sa mga Duterte. Titigilan yan. Pero hanggat hindi nagsasalita ang isang BP Sara, magsisilbing pala isipan yan sa mga ayaw at kontra sa kanya. Sa kanila. No? Magsisilbing pala isipan yan. Kaya magpapatuloy pa rin sila sa ginagawa nila sa mga Duterte at kay BP Sara. Dahil hahadlangan yan para maging presidente. Napakahirap kasi kapag siya ang naging presidente. Mahirap sa kanila yun. Sa atin, hindi. Naghahanap nga tayo ng matinong leader eh. Naghahanap nga tayo ng leader na alam nating makakatulong sa atin. At lalong-lalo na sa mga naghihirap na taong bayan. No? Kailangan natin ng leader na tatayo para sa atin. Yung handa tayong ipaglaban. Yung handa tayong tulungan, suportahan. Di ba? Kaya sigurado yan, hindi titigilan yan. Hanggat nararamdaman nila ang pagtakbo ng isang Inday Sara sa 2028. ito galing mismo sa kapatid nyo at pinsan nyo na merong gustong maging prime minister dyan. Sino para sa kanila ang salot? Duterte. Sino ang puwing sa kanila? Duterte. So, dire-diretso po yan. Babanatan po ang mga Duterte. Sabi dito ni Jeb Rivera, yung PNP gagawing bobo at mga Pilipino. Ay yung mga master plan nila dyan, damputin ni Tatay Digong sa ICC, tas game over na sila dyan. Kaya nga mas gusto ko matuloy yung sinasabi ni Trillanes nang umimik na si BP Sara. Marami po mangyayari sa July. So yan lang ang alam ko. Okay? Ang importante, solid, malakas, nangunguna pa rin ang DDS. Kitang-kita sa survey na ito. Ayun, natating natong kaya ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV at syempre yung boses na yun parang kay Coach Oli yun, no? Credit sponsor. Ayan, kayo mga katunay, kanino kayo sa susunod na eleksyon sa 2028? Naghahanap na rin ba? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.